Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay tila isang palasyo na pinaliliguan ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier habang ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay humahalimuyak sa hangin. Ito ang gabi ng ika-60 kaarawan ni Doña Mercedes, ang Iron Lady ng angkan ng mga Montefalco. Ang bawat panauhin ay pinili ng maigi mga politiko, mga tycoon ng negosyo at mga kilalang personalidad ng lipunan. Bawal ang magkamali ngayong gabi. Ang reputasyon ng pamilya ay nakasalalay sa perpektong pagganap ng bawat detalye. Sa gitna ng karangyaan, nakaupo si Adrian sa kanang kamay ng kanyang ina. Suot ang isang tuxedo na gawa ng sikat na designer. Siya ang larawan ng isang masunuring tagapagmana. Ngunit sa ilalim ng mamahaling tela pakiramdam ni Adrian ay sinasakal siya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang pinagmamasdan ang mga bisitang nagbabatian ng mga plastik na ngiti. Katabi niya si Nicole, ang babaeng pinili ng kanyang ina para sa kanya. Nakakapit ang kamay ni Nicole sa braso ni Adrian na parang isang linta na ayaw bumitaw. Ang suot nitong pulang gown ay sadyang agaw pansin at ang kanyang leeg ay nabibigatan sa dami ng diamanteng nakasabit. Adrian Honeybee, bulong ni Nicole habang idinidikit ang kanyang katawan sa binata. Tingnan mo si Governor nakatingin sa atin. Ngumiti ka naman. Pilit na iniunat ni Adrian ang kanyang mga labi. Ito ang buhay niya, isang palabas. Simula nang mawala ang kanyang asawang si Angelica 7 buwan, na ang nakararaan naging robot na lamang siya na sumusunod sa bawat kumpas ng kamay ni Doña Mercedes. Samantala, sa likod ng makikintab na pinto ng kusina, iba ang mundo. Mainit, maingay at puno ng tensyon. Ang mga serbidora ay nagkakagulo sa paghahanda ng susunod na kurso para sa VIP table. Sa isang sulok, nakasandal si Angelica sa pader habang hinihilot ang kanyang namamagang binti. Ang kanyang uniforme ay sobrang sikip sa kanyang malaking tiyan. 8 buwan na siyang nagdadalang tao at bawat galaw ay parang paghatak ng mabigat na kadena. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa gutom at pagod. Angelica, kaya mo pa ba? Tanong ni Jessa, ang kanyang kaibigan at kapwa waitress na may halong pag-aalala sa boses. Namumutla ka na. Ako na ang magdadala ng tray sa VIP table. Umiling si Angelica kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi pwede, Jessa. Mahigpit ang utos ng manager. Kung hindi ako lalabas, tatanggalin nila ako. Alam mo naman na kailangan ko ang trabahong ito para sa panganganak ko. Huminga ng malalim si Angelica at binuhat ang mabigat na silver tray na naglalaman ng mainit na bird's nest soup. Ang bigat nito ay tila dumudurog sa kanyang likod, ngunit inisip na lang niya ang kanyang anak. Para sa bata. Lahat ay para sa bata. Bumukas ang pinto ng ballroom at sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon. Ang liwanag ay nakasisilaw. Yumuko si Angelica upang itago ang kanyang mukha. Takot siyang may makakilala sa kanya, bagaman sa payat ng kanyang katawan at laki ng kanyang tiyan, halos hindi na siya ang dating Angelica na puno ng sigla. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitnang mesa, ang mesa ng mga Montefalco. Ang bawat hakbang ay maingat, ngunit ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pagkahilo. Nang makalapit siya sa mesa, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Isang boses na 7 buwan niyang pinapangarap marinig, ngunit kinatatakutan din. Inapagod na ako. Pwede na ba akong umuwi pagkatapos ng toast? Tanong ni Adrian. Nanigas si Angelica. Ang tray sa kanyang mga kamay ay biglang bumigat ng 10 ulit. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang likod ng isang lalaki. Ang tindig ang buhok, ang amoy ng pamilyar na cologne, si Adrian. Ang asawa niya, ang ama ng dinadala niya. Sa sobrang gulat at emosyon, nawala sa balanse si Angelica.
Ang kanyang sapatos na luma at pudpud na ay dumula sa makintab na marmol ng sahig. Nawalan siya ng kontrol. Ang mabigat na tray ay tumagilid. Ang mainit na sopas ay bumuhos pababa, diretso sa mamahaling pulang gown ni Nicole. Ang sumunod na pangyayari ay tila gumagalaw ng mabagal sa paningin ni Adrian. Narinig niya ang matinis na tilili ni Nicole na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa damit nito at ang lagkit ay dumikit sa balat ng babae. Ang gown ko, ang balat ko, napakatanga mo. Sigaw ni Nicole habang napatayo ito sa gulat at galit. Ang tunog ng bumagsak na metal na tray at nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng musika ay tumigil. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanilang mesa. Napatingin si Adrian sa serbidora na nakaluhod sa sahig nanginginig at pilit na pinupulot ang mga bubog. Ang babae ay nakayuko, ang buhok ay magulo at ang tiyan ay halatang halata sa ilalim ng maruming apron. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po. Paulit-ulit na bulong ng babae ang boses ay puno ng takot at iyak. Kilala niya ang boses na yon. Kahit naggaralgal sa takot at pag-iyak, hindi maaaring magkamali si Adrian. Ang boses na yon ang dating bumubulong sa kanya sa gabi, ang boses na 7 buwan niyang hinahanap sa bawat sulok ng mansyon. Bago pa man makakilos si Adrian, mabilis na kumilos si Nicole. Sa tindi ng galit at kahihiyan sa harap ng mga elitistang bisita, itinaas ni Nicole ang kanyang kamay. Isang malutong at masakit na tunog ang umaling-awngaw sa buong ballroom nang dumapo ang palad ni Nicole sa pisngi ng nakaluhod na serbidora. Ang lakas ng sampal ay nagpatumba kay Angelica. Bumagsak siya sa makintab na sahig-sapo ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang sombrero ay tumalsik at ang kanyang buhok ay lumadlad na naglantad ng kanyang mukha sa maliwanag na ilaw ng chandelier. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabibigat na paghinga ni Nicole at ang pigil na hikbi ng babaeng nasa sahig. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Angelica. Ang kanyang mga mata na puno ng luha at takot ay nagtama sa mga mata ni Adrian. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa binata. Angelica. Ang bulong ni Adrian, ang boses, ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Tiningnan niya si Adrian, pagkatapos ay ang marungis na babae sa sahig. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng pandidiri. Kilala mo ang basurang ito, Adrian? Tanong ni Nicole, ang boses ay matinis at puno ng lason. Hindi sumagot si Adrian. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa isang bagay sa malaking tiyan ni Angelica na ngayon ay halatang halata na dahil sa pagkakabagsak nito. Ang kanyang asawa na nawala ng 7 buwan ay narito sa harap niya nakasuot ng uniforme ng katulong at nagdadalang tao. Isang matinding emosyon ang sumabog sa dibdib ni Adrian. Halo-halong gulat-awa at galit. Galit sa sarili at galit sa sitwasyon. Bigla siyang tumayo at ang tunog ng paa ng silya na kumayod sa sahig ay bumasag sa katahimikan. Angelica, sigaw ni Adrian. Akmang lalapit siya upang tulungan ang asawa, ngunit mabilis na humarang ang mga gwardiya ng hotel. Sa kabilang banda, si Doña Mercedes ay nanatiling nakaupo. Kalmado niyang pinunasan ang kanyang bibig gamit ang linen napkin, tila ba walang nangyayaring gulo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Angelica. Kilala niya ito. Alam niya kung bakit ito naririto at hindi siya papayag na sirain ng babaeng ito ang gabing inilaan para sa dangal ng pamilya Montefalco. Ilabas ang babaeng yan. Utos ni Doña Mercedes. Sa manager ng hotel, ang boses ay malamig at matigas pa sa yelo. Ngayon din, mabilis na kumilos ang manager at 2 security guard. Hinawakan nila si Angelica sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Napangiwi si Angelica sa sakit ang kanyang kamay.
ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng bata mula sa marahas na mundo. "Bitawan niyo ako." Masakit daing ni Angelica habang pilit siyang kinakaladkad palayo. Ang kanyang mga sapatos ay kumaskas sa sahig habang nagpupumiglas siya. "Bitawan niyo siya," sigaw ni Adrian. Sinubukan niyang itulak ang mga gwardiya, ngunit isang mahigpit na hawak ang pumigil sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina. Ang mga daliri ni Doña Mercedes ay bumaon sa kanyang manggasang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagbabanta. "Umupo ka, Adrian," madiing utos ng kanyang ina. "Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita. Huwag mong ipahiya ang pamilyang ito." "Ina, si Angelica yon, ang asawa ko, at buntis siya." Sagot ni Adrian, ang boses ay nanginginig sa galit. "Siya ay isang hamak na waitress na sumira sa gabi ko at sa damit ng fiancé mo." Sagot ni Doña Mercedes, hindi natitinag. "Wala kang asawa na nagngangalang Angelica. Matagal na siyang patay sa pamilyang ito." Habang nagtatalo ang mag-ina, narinig ni Adrian ang huling sigaw ni Angelica bago tuluyang isara ang malalaking pinto ng ballroom. Isang sigaw na puno ng hinanakit at sakit na tumagos sa kanyang puso. Naiwan si Adrian na nakatayo habang ang mga bisita ay nagbubulungan. Si Nicole ay nagiinarte sa gilid, pinapaypayan ng mga kaibigan, habang si Doña Mercedes ay kalmadong sumenya sa orkestra na ituloy ang musika. Bumalik ang masayang tugtugin ng biolin, ngunit para kay Adrian, ito ay tunog ng isang bangungot. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang magiging anak, ay itinapon na parang basura sa labas at wala siyang nagawa. Dahan-dahan ang kamao ni Adrian ay kumuyom sa gilid ng kanyang tuxedo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa halos dumugo ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 buwan, ang sunod-sunurang robot ay nagsimulang magising. Tiningnan niya ang pinto kung saan dinala si Angelica. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakangiti na ngayon sa mga bisita. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Adrian na ang gabing ito ang huling gabi ng kanyang pananahimik. Hindi na siya uupo, hindi na siya susunod. Ang kusina ng hotel ay isang magulo at maingay na mundo, malayo sa karangyaan ng ballroom. Ang tunog ng mga nagbabanggang kaldero, ang sigaw ng mga chef, at ang usok mula sa mga kalan ay lumilikha ng isang nakasusuffocate na kapaligiran. Dito dinala ng mga gwardiya si Angelica. Itinulak siya papasok sa service exit na parang isang kriminal. Bumangga ang likod ni Angelica sa malamig na tiles ng pader. Napadausdos siya paupo sa sahig habang ang manager ng hotel, isang lalaking may makapal na bigote at pulang mukha sa galit, ay nakatayo sa harap niya. "Alam mo ba kung sino ang binuhusan mo ng sopas?" Sigaw ng manager, ang boses ay nanginginig sa inis. "Si Nicole Sayon, ang magiging asawa ng tagapagmana ng Montefalco. At sa harapan ni Doña Mercedes, sinira mo ang reputasyon ng hotel na ito." Umiiyak lamang si Angelica, yakap ang kanyang tiyan. "Hindi ko po sinasadya, nahilo po ako. Pagod na po ako." "Wala akong pakialam kung pagod ka. Wala akong pakialam kung buntis ka." Ang manager ay lumapit, ang kanyang anino ay tumakip kay Angelica. "Tanggal ka na. At huwag mong asahan na makukuha mo ang sweldo mo. Ipapambayad yon sa dry cleaning ng gown na sinira mo." Sa labas ng pinto ng kusina, hindi mapakali si Adrian. Iniwan niya ang kanyang ina at si Nicole sa ballroom sa kabila ng pagtutol ng mga ito. Tumakbo siya sa hallway, binabangga ang mga waiter na may dalang pagkain hanggang sa marating niya ang pinto ng kusina. Nang itulak niya ang pinto, ang bumungad sa kanya ay ang eksenang nagpainit ng kanyang dugo. Nakita niya ang manager na dinuduro si Angelica na nakaupo sa maruming sahig. At mas malala pa, nakita niya si Nicole na pumasok sa kabilang pinto. Ang mukha ay puno ng puot, hawak ang isang baso ng tubig. "Akala mo,
makakatakas ka. Pagkatapos ng ginawa mo, matinis na sigaw ni Nicole. Bago pa man makapagsalita si Angelica, ibinuhos ni Nicole ang laman ng baso sa mukha ng buntis na babae. Ang malamig na tubig ay humalo sa luha ni Angelica na nagpaubo sa kanya. Tama na, sigaw ni Adrian. Ang boses niya ay dumagundong sa loob ng kusina na nagpatigil sa lahat ng tao. Mabilis na naglakad si Adrian, palapit hinawi ang manager at tinulak si Nicole palayo kay Angelica, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa noon. Napatalsik si Nicole sa isang stainless steel table. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Adrian, tinulak mo ako para sa basurang yan. Hindi siya pinansin ni Adrian. Lumuhod siya sa harap ni Angelica. Tiningnan niya ang mukha ng asawa, ang mga peklat ng paghihirap, ang nangingitim na ilalim ng mata at ang tubig na tumutulo mula sa buhok nito. Angelica, bulong ni Adrian, akmang hahawakan ang mukha nito. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ngunit sa halip na yakapin siya, tinabig ni Angelica ang kamay ni Adrian. Ang lakas ng pagtabig ay nagulat sa binata. Tumingala si Angelica at sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang apoy sa mga mata nito. Hindi na ito ang maamong asawa na iniwan niya noon. Ito ay isang inang lumalaban. Huwag mo akong hawakan, madiing sabi ni Angelica. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng diin. Wala kang karapatan. Asawa mo ako, Angelica. Hinanap kita, sagot ni Adrian. Bagaman, alam niyang mahina ang kanyang depensa. Hinanap. Tumawa ng mapait si Angelica, isang tawa na walang halong saya. Kung talagang hinanap mo ako, Adrian, hindi ako aabutin ng 7 buwan sa impyernong ito. Kung talagang kilala mo ako, alam mong hindi ako aalis ng walang dahilan. Tumingin si Adrian sa tiyan ni Angelica. Ang bata, akin ba? Oo, sagot ni Angelica nang walang pag-aalinlangan. Dugo mo at laman mo, pero hindi ikaw ang ama. Anong ibig mong sabihin? Pilit na tumayo si Angelica, kumapit sa gilid ng lababo upang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Humarap siya kay Adrian at sa likod ni Adrian ay nakita niya si Doña Mercedes na kapapasok lang din sa kusina, nakatayo sa may pinto, nakamasid ng tahimik. Ang ama ay isang taong poprotektahan ang kanyang pamilya, sabi ni Angelica habang diretsyong nakatingin kay Doña Mercedes. Hindi isang taong nagtatago sa saya ng kanyang ina habang ang asawa niya ay tinataboy at pinagbabantaan. Sinundan ni Adrian ang tingin ni Angelica at nakita ang kanyang ina. Isang katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ina, tanong ni Adrian. Walang sinabi si Doña Mercedes. Tinaasan lang niya ng kilay si Angelica. Umalis ka na, Adrian, sabi ni Angelica. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Bumalik ka na sa palasyo mo. Doon ka na babagay. Kami ng anak ko. Sanay na kami sa putik. Tumalikod si Angelica at nagsimulang maglakad palabas sa likurang pinto ng kusina, patungo sa madilim at maulan na eskinita. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hingal ay puno ng pagod. Angelica, sandali. Sigaw ni Adrian. Akmang susundan niya ito, ngunit mabilis na hinarangan siya ng mga bodyguard ni Doña Mercedes. Ang malalaking katawan ng mga ito ay bumuo ng pader sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Hayaan mo siya, Adrian. Utos ni Doña Mercedes. Hayaan mong bumalik ang daga sa kanyang lungga. Pinanood ni Adrian si Angelica habang papalayo ito sa dilim ng gabi sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Gusto niyang magwala, gusto niyang manuntok. Pero sa ngayon, tanging ang tunog ng ulan at ang halakhak ni Nicole ang naririnig niya. Pero sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa maruming kusina ng hotel,
may nagbago kay Adrian. Ang tingin na ibinigay sa kanya ni Angelica, ang tingin ng pagkabigo. At paghamak ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. At iyon ang naging mitya ng kanyang paggising. Hindi pa tapos ang gabi at lalong hindi pa tapos ang laban. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay sa lungsod ng Maynila, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Adrian. Sa labas ng hotel, hinabol niya ang itim na sasakyan ng pamilya bago pa man ito makaalis. Ang driver, si Mang Arturo, ay nagulat nang biglang buksan ni Adrian ang pinto sa passenger seat at pumasok basa ang mamahaling Amerikana. "Sir Adrian," gulat na tanong ng matandang driver. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Ang bilin po ni Doña Mercedes ay iuwi na kayo sa mansyon." "Huwag kang makinig sa kanya ngayon, Mang Arturo," madiing sagot ni Adrian habang ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Alam kong alam mo kung saan siya nagpunta. Nakita kitang kinausap siya noong 1 linggo sa labas ng gate, pero hindi ko lang pinansin noon. Dalhin mo ako sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Mang Arturo. Yumuko ito, hindi makatingin ng diretso sa amo. "Sir, mawawalan po ako ng trabaho. Papalayasin ako ni Senyora. At kung hindi mo ako dadalhin sa asawa ko, ngayon ako mismo ang magpapaalis sa iyo." Banta ni Adrian, bagaman ang kanyang boses ay basag. "Parang awa mo na, Mang Arturo. Nakita mo ang ginawa nila sa kanya. Buntis siya. Apo niyo rin ang dinadala niya." Ang salitang apo ay tila tumagos sa puso ng matandang driver. Si Mang Arturo ay naglingkod sa pamilya ng 3 dekada. Nakita niyang lumaki si Adrian. Bumuntong hininga siya ng malalim binuhay ang makina at pinihit ang manibela. Hindi pabalik sa Makati, kundi patungo sa Hilaga, sa lugar na hindi kailanman tinatapakan ng mga Montefalco. Ang biyahe ay tahimik at mabigat habang papalayo sila sa mga nagtatayugang gusali ng business district. Unti-unting nagbabago ang paligid. Ang malalawak na kalsada ay napalitan ng makikitid na eskinita. Ang mga ilaw ng poste ay naging madalang. Ang amoy ng basura at estero ay sumusuot kahit sa loob ng air-conditioned na sasakyan. Huminto ang sasakyan sa isang maputik na kalsada sa Tondo. Ito ang lugar kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang ulan ay ginawang kulay tsokolate ang lupa. "Hanggang dito lang po ang sasakyan, sir," mahinang sabi ni Mang Arturo. "Kailangan niyo pong maglakad sa looban. Pangatlong pinto sa kaliwa, yung kulay asul na gate na yero." Hindi nag-alinlangan si Adrian. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Agad na lumubog ang kanyang Italian leather shoes sa malapot at maitim na putik. Ang kanyang taksido ay nabasa agad ng ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya sa masikip na pasilyo kung saan ang mga tao ay nakasilip sa kanya mula sa kanilang mga bintana, mga matang puno ng pagtataka kung bakit may isang mayaman na naligaw sa kanilang mundo. Nahanap niya ang asul na gate. Kinatok niya ito ng malakas. Ang tunog ng kanyang kamao sa yero ay sumabay sa dagundong ng kulog. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Si Jessa, ang kaibigan ni Angelica, ang tumambad sa kanya. Nanlaki ang mata nito nang makita si Adrian, basang-basa at putikan. "Anong ginagawa mo dito?" Asik ni Jessa akmang isasara ulit ang pinto. Kailangan ko siyang makausap. Pakiusap ni Adrian, pinigil ang pinto gamit ang kanyang braso. "Jessa, parang awa mo na." Sa likod ni Jessa narinig niya ang boses ni Angelica. "Papasukin mo siya, Jessa." Bumukas ng tuluyan ang pinto. Pumasok si Adrian sa loob. Ang kwarto ay hindi mas malaki sa walk-in closet niya sa mansyon. Ang sahig ay semento na may mga bitak. Ang bubong ay may mga tulo na sinasalok ng mga timba. Sa isang sulok may isang maliit na kama na may manipis na kutsyon. Doon nakaupo si Angelica, nakabalot ng isang lumang kumot. Nanginginig pa rin mula sa lamig at trauma ng nangyari sa hotel.
Ang puso ni Adrian ay parang pinipiga. Ito ang tirahan ng kanyang asawa sa loob ng 7 buwan. Habang siya ay natutulog sa malambot na kama, ang kanyang mag-ina ay nakikipagbuno sa lamig at ulan. Bakit? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Adrian. Lumapit siya ngunit huminto nang makita ang takot sa mga mata ni Angelica. Bakit dito? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Marami akong pera, Angelica. Kaya kitang bigyan ng maayos na bahay. Tumawa ng mapait si Angelica. Ang tawa ay walang saya, puno lamang ng pagod. Pera, yan lang ba ang alam mong solusyon, Adrian? Hindi ko maintindihan. Nalilitong sabi ni Adrian. Umalis ka nang walang paalam. Akala ko iniwan mo ako dahil hindi mo na ako mahal. Akala ko sumama ka sa iba. Iniwan kita dahil wala akong pagpipilian. Sigaw ni Angelica. Ang boses niya ay basag puno ng naipong galit. Tumayo siya kahit hirap na hirap dahil sa laki ng kanyang tiyan. Ang akala mo ba, ginusto kong tumira sa lugar na may mga daga. Ginusto kong magutom. Naglakad siya palapit kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ang nanay mo, si Doña Mercedes, pumunta siya sa akin noong nalaman niyang buntis ako. Ang sabi niya hindi karapat-dapat ang dugo ng isang katulong na humalo sa dugo ng mga Montefalco. Natigilan si Adrian. Alam niyang istrikto ang kanyang ina, pero hindi niya inakalang aabot ito sa ganito. Sinabi niya yon. Hindi lang yon. Patuloy ni Angelica, ang mga luha ay nagsisimulang tumulo. Ipinakita niya sa akin ang mga papeles ng lupa ng mga magulang ko sa probinsya. Ang sakahan na bumubuhay sa pamilya ko. Ang sabi niya, binili na ng kumpanya niyo ang pagkakautang ng bangko. Kapag hindi ako lumayo sa'yo, kapag hindi ako naglaho na parang bula, kukunin niya ang lupa. Palalayasin niya ang matatanda kong magulang at hahayaan silang mamatay sa gutom. Nanghina ang mga tuhod ni Adrian. Napasandal siya sa dingding na yero. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ay gumamit ng blackmail at kapangyarihan para sirain ang buhay ng babaeng mahal niya. Hindi ko alam, bulong ni Adrian. Siyempre hindi mo alam, sumbat ni Angelica. Dahil nasaan ka noong mga panahong yon, nasa opisina, nasa business trip. Masyado kang abala sa pagiging perpektong anak para mapansin na ang asawa mo ay unti-unti nang pinapatay ng pamilya mo. Huminga ng malalim si Angelica, pilit na pinapakalma ang sarili para sa kapakanan ng bata. Kaya huwag kang pumunta dito at mag-alok ng pera, Adrian. Dahil ang pera niyo ang dahilan kung bakit kami nagdurusa ng anak ko. Lumuhod si Adrian sa harap ni Angelica. Hindi niya ininda ang dumi ng sahig. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Angelica. Iuuwi kita. Ayusin ko ito. Kakausapin ko si Mama. Umiling si Angelica at humakbang paatras, iniiwas ang sarili sa hawak ni Adrian. Huli na, Adrian. Nasira na ang tiwala. Nakita ko kanina. Wala kang nagawa nung pinalabas ako ng mga guwardiya. Wala kang nagawa noong sinampal ako ni Nicole. May kinuha si Angelica mula sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Iyon ay isang simpleng gintong singsing, ang wedding ring na ibinigay ni Adrian noong nagpakasal sila ng lihim sa huwes. Inihagis niya ito kay Adrian. Tumama ang metal sa dibdib ni Adrian bago ito bumagsak at gumulong sa maruming semento ng sahig. Ang tunog ng singsing na tumama sa semento ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Umalis ka na. Malamig na utos ni Angelica. Bumalik ka na sa ina mo. Bayad na ang utang ko. Iniwan na kita. Huwag mo na kaming gambalain ng anak ko. Tumalikod si Angelica at humiga pabalik sa kama, tumalikod sa kanya. Naramdaman ni Adrian ang bigat ng pagtanggi. Dahan-dahan niyang pinulot ang singsing. Ang ginto ay naging marumi dahil sa alikabok ng sahig. Tumayo si Adrian.
Tinitigan niya ang likod ng kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang salita ang makaaayos nito ngayon. Alam niya iyon. Binuksan niya ang pinto at lumabas muli sa ulan. Ang lamig ng hangin ay tumatagos hanggang buto, ngunit mas malamig ang naramdaman niya sa loob ng maliit na kwartong iyon. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit sa gitna ng sakit na iyon may nabuong desisyon. Hindi siya babalik sa ina niya para maging sunod-sunuran. Babalik siya para maningil. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay si Mang Arturo na may aalalang mukha, pinunasan ni Adrian ang putik sa singsing. Isinuot niya ito sa kanyang hinliliit dahil hindi ito kasya sa kanyang palasingsingan. Ang Adrian na pumasok sa tondo ay isang lito at desperadong lalaki. Ang Adrian na lumabas mula sa dilim ay isang lalaking handang makipagyera sa sarili niyang kadugo. Tapos na ang panahon ng pagiging mabuting anak. Oras na para maging isang ama. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Montefalco ay tila pagpasok sa bunganga ng isang bulkan na handang sumabog. Ang ulan ay humina na, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat at puno ng tensyon. Sa loob ng sasakyan tahimik si Adrian, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang hita. Ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Angelica, ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang luha, at ang kanyang galit. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas pa rin bagaman 2:00 na ng madaling araw. Alam ni Adrian, nagising pa ang kanyang ina. Naghihintay ito. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya si Doña Mercedes na nakaupo sa kanyang paboritong silya, hawak ang isang kopita ng alak. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila ba walang nangyaring gulo kanina sa hotel. Sa tapat niya nakaupo si Nicole na ngayon ay nakapagpalit na ng damit, ngunit ang mukha ay namamaga pa rin sa kakaiyak. "Saan ka galing, Adrian?" tanong ni Doña Mercedes nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Iniwan mo ang fiancé mo sa hotel para habulin ang babaeng yon." Hindi sumagot si Adrian agad. Naglakad siya palapit sa gitna ng sala. Ang kanyang sapatos na puno ng putik mula sa tondo ay nag-iwan ng marka sa mamahaling Persian carpet. "Huwag mong dungisan ang bahay ko ng putik ng mga squatter." Sita ni Nicole, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pandidiri. Tiningnan siya ni Adrian ng matalim. "Tumahimik ka, Nicole. Wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito pagkatapos ng ginawa mo kanina." "Ako pa ang may kasalanan." Sigaw ni Nicole. Tumayo ito at dinuro si Adrian. "Binuhusan ako ng sopas ng asawa mo. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. At sinampal mo siya." Ganti ni Adrian, ang boses ay tumaas na rin. "Buntis siya, Nicole. 8 buwan na siyang nagdadalang tao sa anak ko at sinampal mo siya sa harap ng maraming tao. At pagkatapos sa kusina, binuhusan mo pa siya ng tubig. Nasaan ang puso mo?" "Dahil deserve niya yon," sagot ni Nicole. "Isa lang siyang hamak na waitress na sumira sa buhay natin. Tama na." Ang boses ni Doña Mercedes ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ibinaba niya ang kanyang baso ng malakas sa mesa, bagaman hindi ito nabasag ang tunog. Nito ay sapat na para patahimikin ang dalawa. Tumayo si Doña Mercedes at hinarap ang kanyang anak. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. "Adrian, umakyat ka sa kwarto mo. Lasing ka lang. Bukas natin ito pag-uusapan." "Hindi ako aakyat at hindi ako lasing." Sagot ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na matagal na niyang kinikimkim. "Galing ako kay Angelica. Nakita ko kung saan siya nakatira. Nakita ko ang hirap na dinaranas niya dahil sa'yo." Nanigas si Doña Mercedes. "At ano naman ang sinabi ng babaeng yun sa'yo? Na ako ang masama, na ako ang nagpaalis sa kanya." "Sinabi niya ang totoo." Sagot ni Adrian. Humakbang siya palapit sa ina.
Sinabi niya kung paano mo ginamit ang utang ng pamilya niya para takutin siya. Sinabi niya kung paano mo binalak kunin ang lupa ng mga magulang niya kung hindi siya lalayo sa akin. Ina, paano mo nagawa yon? Paano mo nagawang sirain ang pamilya ng sarili mong anak? Ginawa ko yon para sa'yo. Sigaw ni Doña Mercedes na wala na ang kanyang kalmadong maskara. Ginawa ko yon para sa kinabukasan mo. Si Angelica ay walang maibibigay sa'yo, kundi kahihiyan. Tingnan mo siya ngayon, isang waitress sa hotel na pag-aari ng mga kaibigan natin. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong Maynila? Wala akong pakialam sa sasabihin ng Maynila. Sigaw din ni Adrian. Ang mahalaga sa akin ay ang asawa ko at ang anak ko. At dahil sa kasakiman mo sa kapangyarihan, halos patayin mo na silang dalawa. Anak mo. Tumawa ng mapakla si Doña Mercedes. Paano mo nalaman na anak mo yon? Baka anak yon ng kung sinong lalaki sa tondo. Dahil kilala ko si Angelica. At alam kong hindi siya katulad mo na walang puso. Sa sobrang galit lumapit si Doña Mercedes at sinampal si Adrian. Ang tunog ng palad sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa malawak na nasala. Napalingon si Adrian sa lakas ng sampal. Ang kanyang pisngi ay namula agad. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Doña Mercedes, nanginginig ang kanyang kamay. Pinalaki kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang igaganti mo sa akin. Ang sumbatan ako dahil sa isang babaeng mababa ang lipad. Dahan-dahang humarap si Adrian sa ina. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Ngunit sa halip na matakot o umiyak, tumigas ang kanyang ekspresyon. Tama ka, ina, sabi ni Adrian sa mababang boses. Binigay mo sa akin ang lahat ng material na bagay, pero kinuha mo sa akin ang kaligayahan ko. Kinuha mo sa akin ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang kanyang mamahaling relo. Inilapag niya ito sa mesa. Simula ngayon, tinatapos ko na ang lahat, deklara ni Adrian. Hinihiwalayan ko na si Nicole. Hindi ko siya pakakasalan kahit kailan. Nanlaki ang mata ni Nicole. Adrian, hindi mo pwedeng gawin yan. At ikaw, ina, baling ni Adrian kay Doña Mercedes. Alis ako sa bahay na ito. Alis ako sa kumpanya. Hindi ko kailangan ng pera mo kung ang kapalit nito ay ang kaluluwa ko. Namutla si Doña Mercedes. Huwag mo akong subukan, Adrian. Kapag tumalikod ka ngayon, wala kang babalikan. Ipo-freeze ko ang lahat ng bank accounts mo. Kukunin ko ang kotse, ang kondo, ang lahat. Magiging pulubi ka tulad ng asawa mo. Gawin mo, hamon ni Adrian. Mas gugustuhin ko pang maging pulubi kasama si Angelica kaysa maging hari sa impyernong ito kasama kayo. Tinalikuran ni Adrian ang dalawang babae at naglakad patungo sa pinto. Adrian, sigaw ni Doña Mercedes. Bumalik ka dito. Kapag lumabas ka sa pinto, na yan hindi ka na Montefalco. Huminto si Adrian sa may pintuan. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Mabuti naman, sagot niya. Dahil ayoko nang maging katulad niyo. Binuksan niya ang malaking pinto at lumabas sa madilim na gabi. Ang hangin ay malamig at wala siyang dalang kahit ano. Walang sasakyan, walang pera, walang payong. Ang tanging suot niya ay ang kanyang basang tuksido at ang lumang singsing na kasal na ibinalik ni Angelica. Sa likod niya narinig niya ang paghagis ni Doña Mercedes ng baso sa pader. Ang tunog ng nabasag na kristal ay hudyat ng pagtatapos ng kanyang dating buhay. Nagsimulang maglakad si Adrian sa kalsada. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit sa bawat hakbang nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Wala na ang tanikala ng kanyang ina. Wala na ang pagkukunwari sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malaya siya. At kahit na wala siyang alam kung paano mabuhay ng walang pera, alam niya kung saan siya pupunta. Pupunta siya sa babaeng mahal niya at gagawin niya ang lahat para mabawi ito kahit na magsimula siya sa wala. Ang digmaan ay nagsimula na.
At si Adrian ay handang lumaban hanggang sa huli. 1 linggo na ang nakalipas mula nang tumalikod si Adrian sa marangyang buhay ng mga Montefalco. Totoo ang banta ni Doña Mercedes. Lahat ng kanyang bank accounts ay na-freeze. Ang kanyang mga credit card ay tinanggihan sa unang pagkakataon na sinubukan niyang bumili ng pagkain. Ang kanyang condo unit sa BGC ay nilagyan ng padlock ng mga tauhan ng kanyang ina. Wala siyang natirang gamit maliban sa ilang damit na nagkasya sa isang backpack at ang kaunting cash na nasa wallet niya noong gabing iyon. Sa Tondo, hindi kalayuan sa tinitirhan ni Angelica, nakahanap si Adrian ng isang maliit na kwarto na paupahan. Ang dingding ay manipis na plywood, ang sahig ay semento na may mga bitak at ang bintana ay may rehas na kinakalawang. Ang kama ay isang lumang kutsyon na amoy amag. Ito ay malayong malayo sa kanyang penthouse suite, ngunit ito lang ang kaya ng kanyang natitirang pera. Sa unang gabi, hindi siya makatulog dahil sa init at ingay ng mga kapitbahay na nag-iinuman at nagkakaraoke hanggang madaling araw. Ang lamok ay tila mga vampira na uhaw sa kanyang dugo. Sir Adrian, bati ni Aling Nena, ang may-ari ng paupahan, nang makita siya sa umaga na mugto ang mata at punong-puno ng kagat ng lamok. Gusto niyo po ba ng kapitres lang ang isa sa karinderya sa kanto? Salamat po, Aling Nena, sagot ni Adrian pilit nang ngumingiti, kahit na ang kanyang tiyan ay kumukalam. Sige po, susubukan ko. Naglakad siya papunta sa karinderya. Ito ang unang beses na kakain siya sa ganitong lugar. Walang aircon, walang waiter na nakauniforme at ang mga ulam ay nakahain sa mga kaldero na nakabukas. Umupo siya sa isang mahabang bangko na kahoy katabi ng mga tricycle driver. Pabili po ng... ano po ito? Turo ni Adrian sa isang ulam na maitim ang sabaw. Dinuguan yan, sir. Sagot ng tindera. Masarap yan. 10 piso lang ang kanin. Umorder si Adrian ng dinuguan at kanin. Nang tikman niya ito, nagulat siya. Masarap. Mas masarap pa kaysa sa ilang pagkain sa mga fancy restaurant na kinainan niya. Habang kumakain, pinapanood niya ang mga tao sa paligid. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa kalsada kahit na madumi ang kanilang mga paa. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagtutulungan magbuhat ng tubig. Sa kabila ng kahirapan, may init at saya sa lugar na ito na hindi niya naramdaman sa mansyon. Araw-araw, sinusundan niya si Angelica ng palihim. Hinihintay niya itong lumabas ng bahay para pumasok sa trabaho. Kahit natanggal na ito sa hotel, nakahanap ito ng racket sa paglalaba sa ibang barangay. Naglalakad si Adrian. Sa likod nito, tinitiyak na ligtas ito. Isang hapon, habang naglalakad si Angelica, pauwi galing sa palengke bitbit ang 2 mabibigat na bayong nakita ni Adrian na nahihirapan na ito. Ang pawis ay tumutulo sa noo ng asawa at panay ang hawak nito sa balakang. Gusto sanang lumapit ni Adrian para tulungan ito pero natatakot siyang ipagtabuyan na naman siya. Kaya nanatili siya sa distansya na kamasid. Biglang may humarang na 3 lasing na tambay sa dinadaanan ni Angelica. Oy Miss, gandang bati ng isa-isang lalaking may tattoo sa braso at amoy alak. Ang bigat naman yan. Tulungan ka na namin. Kapalit ng kiss. Nagtawanan ang mga kasama nito. Padaanin niyo ako. Matigas na sabi ni Angelica, bagaman nanginginig ang boses. Wala akong panahon sa inyo. Sungit naman. Hinarangan ng lalaki ang daan at hinawakan ng braso ni Angelica. Halika na, saglit lang naman eh. Binitawan ni Angelica ang mga bayong. Sabi ng bitawan mo ako. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Adrian. Tumakbo siya mula sa kanyang pinagtataguan at sumigaw. Bitawan niyo ang asawa ko. Lumingon ang 3 tambay. Nakita nila si Adrian hindi na nakatuksido, kundi naka-t-shirt at maong na lang. Pero ang tindig ay puno pa rin ng galit. Aba, may hero pala dito? Sabi ng lalaking may tattoo at bumunot ito ng isang maliit na patalim.
Gusto mo bang masaktan, pre? Hindi sanay sa away kalye si Adrian. Ang alam lang niya ay boxing sa gym na may referee at gloves. Pero nang makita niya ang takot sa mata ni Angelica, nawala ang takot niya. Sinugod niya ang lalaki. Nagpalitan sila ng suntok. Tinamaan si Adrian sa panga na nagpayanig sa kanyang paningin. Pero gumanti siya ng isang suntok sa tiyan ng lalaki na nagpaluhod dito. Sumugod ang dalawa pang kasama. Pinagtulungan siya. Sinipa siya sa tagiliran sa binti. Adrian, sigaw ni Angelica. Sa kabila ng sakit, hindi sumuko si Adrian. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy sa gilid at winasiwas ito. Subukan niyo pang lumapit. Sigaw niya, ang dugo ay tumutulo mula sa putok niyang labi. Tumakbo ang mga tambay nang makitang marami ng kapitbahay ang lumalabas. Naiwan si Adrian na hinihingal nakahawak sa kanyang tagiliran. Ang sakit ay kumikirot sa bawat paghinga. Dahan-dahang lumapit si Angelica. Tiningnan niya si Adrian mula ulo hanggang paa. Ang dating makinis at perpektong mukha ng asawa ay puno na ngayon ng pasa at dugo. Ang damit nito ay punit-punit. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Angelica. Ang boses ay mahina na. Pwede ka nilang mapatay. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Sagot ni Adrian, pilit nang ngumingiti kahit masakit. Asawa kita. Hindi sumagot si Angelica. Sa halip yumuko ito at pinulot ang mga nagkalat na gulay at prutas mula sa bayong. Tulungan na kita, sabi ni Adrian, akmang yuyuko rin. Huwag nang pigil ni Angelica. Masusugatan ka palalo. Pero kinuha pa rin ni Adrian ang mga bayong. Kaya ko to. Saan ba tayo pupunta? Tinitigan siya ni Angelica ng matagal. Sa mga mata nito nakita ni Adrian ang pagkalito. Hindi nito inaasahan na ang isang Adrian Montefalco ay makikipagbugbugan sa kalsada para sa kanya. Sa bahay, sabi ni Angelica sa wakas. Kailangan mong gamutin yang mga sugat mo. Naglakad sila pa uwi. Si Adrian bitbit ang mabibigat na bayong kahit masakit ang katawan at si Angelica na naglalakad sa tabi niya. Walang nagsasalita pero sa katahimikang yon, naramdaman ni Adrian na may nabasag na pader. Pagdating sa maliit na bahay, pinaupo ni Angelica si Adrian sa isang bangkito. Kumuha ito ng bulak alcohol at betadine. Masakit to'y paalala ni Angelica. Okay lang, sagot ni Adrian. Nang idampi ni Angelica ang bulak sa sugat sa kilay ni Adrian, napangiwi ito. Sorry, sabi ni Angelica. Huwag kang mag-sorry. Sabi ni Adrian, tinitigan ang mukha ng asawa ng malapitan. Deserve ko to. Deserve ko ang lahat ng sakit. Natigilan si Angelica. Ang kamay niya ay huminto sa paglilinis ng sugat. Bakit ka nandito, Adrian? Tanong niya, ang boses ay puno ng emosyon. Bakit hindi ka bumalik sa ina mo? Bakit tinitiis mo ang ganitong buhay? Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Angelica na nasa mukha niya. Magaspang na ang palad nito dahil sa trabaho, pero para sa kanya, ito ang pinakamalambot na haplos. Dahil na-realize ko na ang buhay ko sa mansyon ay isang kasinungalingan. Sagot ni Adrian. Wala akong kwentang tao doon. Dito, kahit masakit ang katawan ko, kahit gutom ako, pakiramdam ko tao ako. At higit sa lahat, nandito ka. Binawi ni Angelica ang kanyang kamay pero hindi agad. May luha na namuo sa gilid ng kanyang mata. Huwag kang mangako nang hindi mo kayang tuparin, Adrian. Bulong niya. Dahil sa susunod na saktan mo ako, hindi ko nakakayanin. Hindi na kita sasaktan. Pangako ni Adrian. Papatunayan ko sa iyo, Angelica. Araw-araw. Hanggang sa maniwala ka ulit. Tinapos ni Angelica ang paggagamot. Umuwi ka na. Magpahinga ka na. Salamat, sabi ni Adrian. Tumayo siya at naglakad palabas. Bago siya makalabas ng pinto, narinig niya ang sinabi ni Angelica. Ingat ka sa daan. 3 salita lang. Pero para kay Adrian, ito ang pinakamagandang narinig niya
sa buong linggo. Napangiti siya habang naglalakad pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Ang sakit ng katawan ay nawala. Ang gutom ay nawala. May pag-asa pa. Sa gabing iyon sa ilalim ng sirang bubong at sa ibabaw ng matigas na kama, natulog si Adrian ng mahimbing dahil alam niyang sa wakas, nagsisimula na siyang maging totoong asawa at ama. Hindi matanggap ni Nicole ang nangyari. Ang kahihiyan sa Manila Peninsula ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Si Adrian, ang lalaking dapat ay pakakasalan niya at mag-aangat sa kanya sa pinakamataas na antas ng lipunan, ay ipinagpalit siya sa isang basura mula sa tondo. Ang kanyang mga kaibigan ay nagbubulungan sa likod niya. Ang mga magazine ay naglalabas ng mga blind item tungkol sa naudlot na kasal ng taon. Para kay Nicole, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari at dangal. At hindi siya papayag na matalo ng ganito. Nalaman niya ang tirahan ni Angelica sa pamamagitan ng isang private investigator na binayaran niya gamit ang allowance mula sa kanyang ama. Isang hapon habang si Adrian ay nasa trabaho sa construction site, isang trabahong pinasok niya para kumita ng marangal, nagpa siya si Nicole na kumilos. Sumakay siya sa kanyang pulang sports car at nagmaneho patungo sa tondo. Ang kanyang sasakyan ay tila isang alien spaceship na lumapag sa gitna ng mga barong-barong. Ang mga tao ay nagtinginan na mangha sa kintab ng sasakyan, ngunit si Nicole ay hindi nag-abala na tumingin sa kanila. Huminto siya sa tapat ng asul na gate na yero. Bumaba siya suot ang malaking sunglasses at designer bag. Sa loob ng bag ay may dalang regalo para kay Angelica. Kumatok siya. Si Angelica na nasa loob at nagtutupi ng mga nilabhan ay nagulat. Sino yan? Delivery para kay Mrs. Montefalco. Sagot ni Nicole pilit na binago ang boses. Binuksan ni Angelica ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Nicole. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Angelica. Akmang isasara ulit ang pinto. Ngunit mabilis na pumasok si Nicole, tinulak ang pinto ng malakas. Muntik nang matumba si Angelica. Huwag kang bastos. Sabi ni Nicole, tinanggal ang kanyang sunglasses at tiningnan ang maliit na bahay na may halong pandidiri. Ganito pala ang buhay ng asawa ng isang bilyonaryo, nakakaawa. Umalis ka na. Utos ni Angelica, hawak ang kanyang tiyan. Wala kaming kailangan sa'yo. Wala. Tumawa si Nicole. Nandito ako para tulungan ka, Angelica. Nabalitaan ko kasing naghihirap kayo ni Adrian. Gusto ko lang siguraduhin na komportable ang magiging anak niyo. May inilabas si Nicole mula sa kanyang bag. Isang bote. Hindi ito gatas o tubig. Ito ay maruming tubig na galing sa kanal sa labas na sinandok niya bago pumasok. Para sa baby, nakangiting sabi ni Nicole. Bago pa man makakilos si Angelica, ibinuhos ni Nicole ang maitim at mabahong tubig sa ibabaw ng tanging kuna na inihanda ni Angelica. Ang kuna ay gawa sa kawayan nilagyan ng malinis na sapin at unan na pinaghirapan niyang tahiin. Ang itim na likido ay kumalat sa puting tela. Ang amoy ng imbornal ay pumuno sa maliit na kwarto. Huwag sigaw ni Angelica. Tumakbo siya para pigilan si Nicole, ngunit huli na. Ang higaan ng kanyang anak ay sira na. Oops, sabi ni Nicole, nagkibit balikat. Nadulas ako. Hayop ka, sigaw ni Angelica. Sa tindi ng galit, sinubukan niyang itulak si Nicole palabas. Lumayas ka dito, demonyo ka. Ngunit si Nicole ay hindi nagpatinag. Hinawakan niya ang braso ni Angelica at itinulak ito pabalik. Huwag mo akong maduro-duro pulubi. Sigaw ni Nicole. Inagaw mo sa akin si Adrian. Sinira mo ang buhay ko. Dapat lang na maramdaman mo ang sakit. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, napatingin si Nicole sa isang bagay sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na kumot na kulay dilaw. Ito ang tanging bagay na naipundar ni Angelica para sa kanyang anak. Isang kumot na giniting niya gabi-gabi. Bawat sinulid ay puno ng pagmamahal at pangarap. Kinuha ito ni Nicole.
Akin yan! Sigaw ni Angelica, pilit na inaabot ang kumot. Ito, tanong ni Nicole. Ang pangit naman, parang basahan. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Angelica, pinunit ni Nicole ang kumot. Ang tunog ng napunit na tela ay parang punit sa puso ni Angelica. Hinati ito ni Nicole sa 2, tapos sa 4 hanggang sa maging retaso na lang ito. Ibinato niya ang mga piraso sa mukha ni Angelica. Tama na yan para sa anak mong bastardo, sabi ni Nicole. Sa puntong yon nawala na ang pagtitimpi ni Angelica. Sumugod siya kay Nicole, kinalmot ang mukha nito. Nagulat si Nicole sa lakas ng buntis. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Bitawan mo ako, tili ni Nicole. Sa huling pagtulak ni Nicole, napasubsob si Angelica sa gilid ng kama. Ang kanyang tiyan ay tumama sa matigas na kanto ng papag. Sigaw ni Angelica. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito na mimilipit. Napatigil si Nicole. Nakita niya ang pamumutla ni Angelica. Nakita niya ang pawis na namuo agad sa noon nito. Umaarte ka lang, sabi ni Nicole, pero nanginginig na ang boses niya. Ang anak ko, daing ni Angelica. May naramdaman siyang mainit na dumadaloy sa kanyang hita. Tiningnan niya ito. Dugo. Nanlaki ang mata ni Nicole. Dugo. Sa takot, mabilis na kinuha ni Nicole ang kanyang bag at tumakbo palabas. Iniwan niya si Angelica na nakahandusay sa sahig, umiiyak sa sakit at takot. Tulong. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Angelica, pero mahina na ang boses niya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Adrian galing trabaho. May dala siyang supot ng prutas, mga mansanas na binili niya sa kanto para kay Angelica. Pagpasok niya sa gate, nakita niya ang bukas na pinto. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagkakagulo sa labas. Sir Adrian, si Ma'am Angelica. Sigaw ni Aling Nena. Binitawan ni Adrian ang prutas. Tumakbo siya papasok. Ang nakita niya ay dumurog sa kanyang mundo. Ang asawa niya nakahiga sa sahig na mimilipit sa sakit. Ang kuna ay sira at mabaho. Ang paboritong kumot ng bata ay punit-punit na nakakalat. At sa paanan ni Angelica, may mantsa ng dugo. Angelica, sigaw ni Adrian. Lumuhod siya sa tabi nito at inangat ang ulo ng asawa. Anong nangyari, Diyos ko, anong nangyari? Si Nicole, bulong ni Angelica habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Adrian. Ang anak natin, Adrian. Iligtas mo ang anak natin. Naramdaman ni Adrian ang galit na hindi niya maipaliwanag, pero mas nangingibabaw ang takot. Binuhat niya si Angelica nang walang pag-aalinlangan. Ang bigat nito ay wala sa kanya ngayon. Kumapit ka, mahal, sabi ni Adrian, tumatakbo palabas ng bahay habang buhat ang asawa. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang bibitaw. Parang awa mo na, huwag kang bibitaw. Isinakay niya si Angelica sa isang tricycle na pinara ng mga kapitbahay. Sa pinakamalapit na ospital, bilisan mo, sigaw ni Adrian sa driver. Habang umaandar ang tricycle, yakap-yakap ni Adrian si Angelica. Ang dugo nito ay dumikit sa kanyang damit, pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay ng mag-ina niya. Patawarin mo ako, bulong ni Adrian sa tenga ni Angelica habang nawawalan na ito ng malay. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan. Pero ipapangako ko pagbabayaran ni Nicole ang ginawa niya. Pagbabayaran nilang lahat. Ang tricycle ay humarurot sa kalsada habang ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos tinatangay ang dugo sa semento, pero hindi ang sakit na naiwan sa puso ng mag-asawa. Ang tricycle ay huminto sa harap ng emergency room ng ospital ng Tondo. Ito ay isang pampublikong ospital na siksikan, maingay at kulang sa gamit. Ang amoy ng gamot ay humahalo sa amoy ng pawis at dugo ng mga pasyenteng naghihintay sa hallway. Binuhat ni Adrian si Angelica palabas ng tricycle. Ang damit niya ay puno na ng dugo ng asawa.
Tulong buntis ang asawa ko. Tulungan niyo kami. Sigaw niya habang tumatakbo papasok. Agad na lumapit ang dalawang nurse na may dalang stretcher. Inihiga nila si Angelica na ngayon ay maputla na at halos walang malay. Anong nangyari, sir? Tanong ng nurse habang mabilis na tinutulak ang stretcher papasok sa trauma room. Nadulas siya. Tumama ang tiyan. May dugo. Nanginginig ang boses ni Adrian. 8 buwan na siyang buntis. Dadalhin namin siya sa OBGYN, sir. Dito lang po kayo sa labas. Sabi ng nurse bago isara ang pinto sa mukha ni Adrian. Naiwan si Adrian sa hallway na katayo habang ang mga tao ay nagkukumahog sa paligid niya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, puno ng dugo ni Angelica. Ang dugo ng kanyang mag-ina. Napaupo siya sa sahig, hindi alintana ang dumi. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat minuto ay parang 1 taon. Lumabas ang isang doktor, si Dr. Rosario, isang matandang babae na may mababang boses at seryosong mukha. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Tanong ni Dr. Rosario. Asawa po ako? Mabilis na sagot ni Adrian, tumayo agad. Kamusta po siya ang bata? Bumuntong hininga ang doktor. Masyadong malakas ang impact sa tiyan ni Mrs. Nagkaroon ng placental abruption, humihina ang kapit ng inuna ng bata. Delikado ang lagay nila pareho. Nanghina si Adrian. Anong kailangan nating gawin, Doc? Kailangan natin siyang operahan agad. Cesarean section pero... Tiningnan ng doktor ang suot ni Adrian, isang maruming t-shirt at maong. Kailangan niyo pong mag-deposit ng pera sa cashier bago namin simulan ng operasyon at kailangan niyo ring bumili ng ilang gamot na wala sa pharmacy ng ospital. Aabot po ito ng 50,000. 50,000 ulit ni Adrian. Sa mundo niya noon, ang 50,000 piso ay barya lang. Pang-dinner lang nila ni Nicole sa BGC. Pero ngayon, kinapa niya ang bulsa niya. Mayroon lang siyang 500 piso. Dok, parang awan niyo na. Pakiusap ni Adrian lumuhod sa harap ng doktor. Simulan niyo na po ang operasyon. Magbabayad ako. Nangangako ako. Ibibigay ko ang lahat, buhayin niyo lang ang mag-ina ko. Umiling ang doktor. Pasensya na, sir. Polisiya ng ospital. Marami na kaming pasyenteng tinakbuhan. Kailangan ng down payment. May 2 oras pa kayo bago maging kritikal ang bata. 2 oras. Tumakbo si Adrian palabas ng ospital. Hinanap niya ang pinakamalapit na pawn shop. Ang tanging bagay na may halaga sa kanya ngayon ay ang relo na suot niya, isang Patek Philippe na regalo ng kanyang yumaong ama noong 18 kaarawan niya. Ito ang huling alaala ng kanyang ama, ang tanging bagay na hindi kinuha ni Doña Mercedes. Pumasok siya sa pawn shop, hinihingal. Magkano to? Tanong niya sa ali sa likod ng rehas, inaabot ang relo. Tiningnan ng ali ang relo ng mabilis. Patek Philippe, mukhang peke to, sir. Ang daming gasgas. Tunay yan, sigaw ni Adrian. Bigay yan ng tatay ko. Worth 2 million yan. Sir, dito sa Tondo walang nagsusuot ng 2 million na relo. Sagot ng ale. Bibigyan kita ng 5,000. Take it or leave it. 5,000. Galit na sigaw ni Adrian, pero wala siyang oras makipagtalo. Sige, kunin mo na. Kinuha niya ang 5,000 piso at tumakbo sa susunod na pawn shop. Ibinenta niya ang kanyang sapatos. Ibinenta niya ang kanyang leather belt. Lahat ng pwedeng ibenta. Pero kulang pa rin. Nakaipon lang siya ng 15,000 piso. Bumalik siya sa ospital desperado. Tinawagan niya ang mga dating kaibigan. Hello Marco, si Adrian to. Kailangan ko ng tulong. Nasa ospital ang asawa ko. Sorry Adrian. Sagot ng kaibigan niya sa kabilang linya. Tumawag ang mami mo. Bawal kaming magpahiram sa'yo. Kung tutulungan ka namin, pull out daw ng shares ang Montefalco Corp sa kumpanya namin. Pasensya na pare. Binabaan siya ng telepono. Tinawagan niya si Kevin, si Leo, si Paul. Lahat sila ay tumanggi. Ang impluwensya ni Doña Mercedes ay parang isang higanting pader
na nakapalibot sa kanya. Wala na akong malalapitan. Bulong ni Adrian sa sarili habang nakaupo sa gutter sa labas ng ospital umiiyak. Ang ulan ay bumubuhos na naman, humahalo sa luha niya. Sa loob ng ER nagising si Angelica. Ang sakit ng tiyan niya ay parang hinihiwa. Adrian, bulong niya. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Hindi ito si Adrian. Dumilat siya at nakita si Doña Mercedes nakatayo sa tabi ng kama niya. Ang matanda ay mukhang hindi nababagay sa maruming kwarto ng ospital, suot ang kanyang perlas at seda. Sa likod niya ay isang abogado. Gising ka na pala, sabi ni Doña Mercedes ng malamig. Nasaan? Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Angelica. Nasa labas nagmamakaawa sa mga pawn shop para sa barya. Sagot ni Doña Mercedes. Kawawa naman ang anak ko. Dahil sa'yo naging pulubi siya. Umalis ka dito, sabi ni Angelica pilit na bumabangon. Nandito ako para bigyan ka ng solusyon, sabi ni Doña Mercedes. Sinanyasan niya ang abogado na maglabas ng isang folder. Pirmahan mo to. Ito ay isang kasunduan. Babayaran ko ang lahat ng bill sa ospital. Ililipat kita sa St. Luke's. Bibigyan ko ang pamilya mo ng pera para mabayaran ang utang nila. At bibigyan kita ng 5 milyon para makapagsimula ka ng bagong buhay. Tiningnan ni Angelica ang papel. Anong kapalit? Ang bata. Sagot ni Doña Mercedes nang walang kurap. Ibibigay mo sa akin ang kustodya ng bata at lalayo ka kay Adrian habang buhay. Nanlaki ang mata ni Angelica. Baliw ka. Hindi ko ipagbibili ang anak ko. Mamamatay ang anak mo kung hindi ka pipirma. Banta ni Doña Mercedes. Walang pera si Adrian. Wala kang pera. Sa tingin mo ba ooperahan ka ng mga doktor dito nang walang bayad? Oras ang kalaban mo, Angelica. Pirmahan mo na para mabuhay ang apo ko. Sa labas pumasok si Adrian. Sa ER, narinig niya ang boses ng ina. Huwag kang pipirma, Angelica. Sigaw ni Adrian. Lumingon si Doña Mercedes at nakita ang anak niya basa marumi, walang sapatos at puno ng galit. Adrian, sabi ng ina, iligtas mo ang anak mo. Pirmahan mo na rin ito. Lumapit si Adrian at kinuha ang folder mula sa kamay ng abogado. Tiningnan niya ito. Ang kontrata ay nagsasaad na isusuko nila ang karapatan sa bata, kapalit ng pera. Sa harap ng ina at ng asawa, pinunit ni Adrian ang kontrata. Hindi, madiing sabi ni Adrian, hindi namin kailangan ng pera mo. Adrian, sigaw ni Doña Mercedes, mamamatay ang anak mo. Hindi mamamatay ang anak ko. Sigaw din ni Adrian, dahil gagawin ko ang lahat. Kahit magbenta ako ng bato, kahit lumuhod ako sa kalsada. Binalingan niya si Doktor. Rosario nakakarating lang. Dok, eto po ang 15,000. Inabot ni Adrian ang pera. Pakiusap, simulan niyo na. Ibinigay ko na ang lahat at may kinuha si Adrian sa bulsa. Ang singsing na kasal na ibinalik sa kanya ni Angelica. Ito ay ginto simple, pero ito na lang ang natitira sa kanya. Eto pa po, isanglan niyo na po ito. Basta buhayin niyo lang sila. Tiningnan ni Dr. Rosario ang singsing, tapos si Adrian, tapos si Doña Mercedes. Nakita ng doktor ang determinasyon ng ama. Sige, sabi ni Dr. Rosario. Ipasok na sa OR. Ako na ang bahala sa balanse. Bayaran mo na lang ako pag kaya mo na. Dok, protesta ni Doña Mercedes. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Senyora, sagot ng doktor ng matapang. Sa loob ng ospital na ito ako ang batas. At ang batas ko ay iligtas ang buhay, hindi ang pera. Itinulak ng mga nurse ang stretcher ni Angelica papasok sa operating room. Adrian, tawag ni Angelica bago isara ang pinto. Nandito lang ako, mahal. Sagot ni Adrian, hawak ang kamay ng asawa hanggang sa huling sandali. Magiging okay ang lahat. Pangako. Naiwan si Doña Mercedes sa hallway galit na galit. Pero sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang anak niya na hindi yumuko sa kanya. Nakita niya ang isang Adrian na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. At sa kaibuturan ng puso ng matanda, naramdaman niya ang isang kirot ng pagkatalo at marahil ang kirot ng pagkawala ng isang anak na hindi na niya kilala. Sa gabing iyon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, ipinanganak ang bagong Adrian. At sa loob ng operating room, lumalaban si Angelica para sa buhay ng kanilang anak. Ang tunog ng ulan sa labas ng operating room ay tila isang malakas na tambol na sumasabay sa kabog ng dibdib ni Adrian. Nakaupo siya sa sahig sa labas ng OR. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak nagdarasal sa Diyos na hindi niya kinakausap ng matagal na panahon. Ang kanyang damit ay basa pa rin at puno ng putik at ang kanyang mga paa ay walang sapin matapos ibenta ang sapatos. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Doña Mercedes. Hindi siya umalis. Ang kanyang mukha ay hindi mababakas ng emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa pinto ng operating room. Kasama niya ang kanyang abogado na si Attorney Guzman na hawak pa rin ang folder ng kontrata. Bumukas ang pinto ng OR. Lumabas si Dr. Rosario, ang kanyang surgical gown ay may mantsa ng dugo. Tinanggal niya ang kanyang maskara at ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Mabilis na tumayo si Adrian. "Dok, kamusta po sila?" "Ang asawa ko ang bata." Bumuntong hininga ang doktor. Ligtas na si Mrs. Naging kritikal ang lagay niya kanina dahil sa pagdurugo, pero naagapan namin. Kailangan lang niya ng mahabang pahinga at dugo. "At ang bata?" Tanong ni Adrian, ang boses ay nanginginig sa kaba. "Isang lalaki," sagot ni Dr. Rosario na may maliit na ngiti. "Premature siya, 8 months pa lang, kaya kailangan siyang ilagay sa incubator. Mahina ang baga niya, pero lumalaban siya. Matapang ang anak niyo, sir." Napaupo ulit si Adrian sa sahig at umiyak. Umiyak siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat at relief. Buhay sila. Buhay ang mag-ina niya. "Salamat, Doc. Maraming salamat po." Paulit-ulit na sabi ni Adrian habang hinahawakan ang kamay ng doktor. Lumapit si Doña Mercedes. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. "Doktora," sabi ni Doña Mercedes sa malamig na boses, "ipapalipat ko na ang apo ko sa St. Luke's. Ipadala niyo ang ambulance ngayon din." Tumingin si Doktora Rosario kay Adrian, tapos kay Doña Mercedes. "Ma'am, masyadong delikado ang ilipat ang bata ngayon. Kailangan niyang manatili sa incubator dito hanggang sa lumakas siya." "Wala akong pakialam sa opinyon mo," sagot ni Doña Mercedes. "Ang apo ko ay isang Montefalco. Hindi siya mananatili sa ospital ng mahihirap na ito. Attorney, ipakita mo ang papeles." Iniabot ni Attorney Guzman ang isang dokumento kay Adrian. "Ano to?" tanong ni Adrian habang pinupunasan ng luha. "Custody papers," sagot ng abogado. "Dahil wala kayong kakayahang magbayad ng hospital bills at dahil napatunayan na ang bata ay nasa panganib sa pangangalaga niyo, nag-file kami ng emergency motion. Ang lola, si Doña Mercedes, ang magiging legal guardian ng bata." Nanlaki ang mata ni Adrian. Tinitigan niya ang ina. "Ina, seryoso ka ba, kakaanak lang ni Angelica? Nasa incubator pa ang anak ko at gusto mong kunin siya." "Gusto ko lang iligtas ang apo ko." Katwiran ni Doña Mercedes. "Tingnan mo ang sarili mo, Adrian. Wala kang trabaho, wala kang bahay, wala kang pera. Paano mo bubuhayin ang bata sa kalsada, sa ilalim ng tulay?" "Bubuhayin ko siya gamit ang sarili kong kamay." Sigaw ni Adrian, "Magbabanat ako ng buto. Hindi ko kailangan ng yaman mo para maging ama." Drama-rama. Umirap si Doña Mercedes. "Pirmahan mo na ito, Adrian. Ibibigay ko sa iyo ang 5 milyon at babayaran ko ang lahat ng utang mo dito. Kapalit ng bata." Sa sandaling iyon, isang apoy ang sumiklab sa loob ni Adrian. Kinuha niya ang dokumento mula sa kamay ng abogado.
Tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga salita sa papel ay nagsasabing incapable parent at financial instability. Ito ang tingin ng ina niya sa kanya, isang walang kwentang ama dahil lang wala siyang pera. Dahan-dahan pinunit ni Adrian ang papel sa gitna. Ang tunog ng napunit na papel ay parang kulog sa tahimik na hallway. Pinunit niya ulit ito. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Isinaboy niya ang mga piraso sa mukha ni Attorney Guzman at sa paanan ng kanyang ina. Wala kang makukuha, madiing sabi ni Adrian. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa pera. Hindi mo makukuha ang anak ko, hindi mo makukuha si Angelica, at hindi mo na ako makukuha. Adrian, banta ni Doña Mercedes. Kapag tinalikuran mo ako ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakahanap ng trabaho sa buong Pilipinas. Sisiguraduhin kong magugutom kayo. Gawin mo ang hamon ni Adrian. Lumapit siya sa ina mukha sa mukha. Maari mong bilhin ang ospital na ito. Maari mong bilhin ang mga hukom, pero hindi mo mabibili ang pagmamahal ng pamilyang ito. Dahil ang pamilya Ina, hindi yan negosyo. Hindi yan transaction. Tinuro niya ang pinto palabas. Umalis ka na. Wag kang babalik dito. Kapag nakita kitang lumapit sa anak ko o kay Angelica, kakalimutan kong ina kita. Ipapakulong kita. Natigilan si Doña Mercedes. Sa buong buhay niya walang sino man ang naglakas loob na magsalita sa kanya ng ganito. Nakita niya sa mata ni Adrian ang isang bagay na hindi niya nakita noon, hindi galit kundi awa. Awa para sa isang inang napakayaman pero napakahirap sa pagmamahal. Ang kamay ni Doña Mercedes ay nanginig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manampal, pero wala siyang lakas. Ang kapangyarihan niya ay tila naglaho sa harap ng paninindigan ng anak niya. Tandaan mo ang araw na ito, Adrian. Bulong ni Doña Mercedes, ang boses ay garalgal. Tandaan mo na ikaw ang tumalikod sa akin. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Ang kanyang mga balikat na laging tuwid at matatag ay tila bumagsak. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Sa unang pagkakataon mukha siyang matanda, mukha siyang talunan. Naiwan si Adrian sa hallway. Ang bigat sa dibdib niya ay nawala. Napalitan ito ng isang uri ng kapayapaan. Lumingon siya kay Dr. Rosario na nakangiti sa kanya. Dok, pasensya na po sa gulo, sabi ni Adrian. Walang anuman sagot ng doktor. Ang tapang mo, sir. Bihira ang ganyang ama. Pwede ko na po bang makita ang mag-ina ko? Sige, pero sandali lang. Kailangan nilang magpahinga. Pumasok si Adrian sa recovery room. Doon nakahiga si Angelica, tulog pa rin dahil sa anesthesia. Sa tabi nito ay isang maliit na incubator. Lumapit si Adrian sa incubator. Sa loob nakita niya ang kanyang anak. Napakaliit, napakapula. Maraming tubo na nakakabit sa maliit na katawan nito. Pero humihinga ito, buhay ito. Inilagay ni Adrian ang kanyang kamay sa salamin ng incubator. Anak, bulong niya habang tumutulo ang luha. Ako ang papa mo. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Ang sanggol ay gumalaw. Nang kaunti tila, naramdaman ang presensya ng ama. Tumingin si Adrian kay Angelica. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ang noo. Ligtas na tayo, mahal. Bulong niya. Wala na sila. Tayo na lang. Tayong tatlo. Sa labas tumila na ang ulan. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa bintana ng ospital, tumatama sa mukha ni Adrian. Ito ay bagong umaga, bagong simula. At kahit wala siyang pera sa bulsa, pakiramdam ni Adrian siya na ang pinakamayamang tao sa mundo. Isang buwan ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa ospital. Si Adrian at Angelica ay nakalipat na sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Hindi kasing laki ng mansyon, pero malinis, maayos at higit sa lahat tahimik.
Ginamit ni Adrian ang natitira niyang lakas at talino para makahanap ng trabaho bilang consultant sa isang maliit na construction firm na pag-aari ng kaibigan niyang si Leo, ang tanging hindi tumalikod sa kanya sa utos ng ina. Ang buhay nila ay simple. Si Adrian ay gumigising ng alas 5 ng umaga para magluto ng almusal bago pumasok sa trabaho. Si Angelica naman kahit nahirap pa rin kumilos dahil sa laki ng tiyan, dahil na-delay ang panganganak, dahil sa stress ay nagtatahi ng mga damit ng bata para ibenta online. Isang gabi bumuhos ang malakas na ulan. Ito ay hindi ordinaryong ulan. Ito ay bagyong Ondoy Part 2, sabi sa balita. Ang hangin ay humahampas sa bintana ng kanilang apartment na parang galit na higante. Ang kalsada sa labas ay nagsisimula ng bahain. Adrian, tawag ni Angelica mula sa kwarto. Ang boses niya ay may halong takot at sakit. Agad na pumasok si Adrian, bitbit ang isang baso ng gatas. Bakit, mahal? Masakit ba ang tiyan mo? Namimilipit si Angelica sa kama. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot. Oo, Adrian, parang manganganak na ako. Nanlaki ang mata ni Adrian. Tumingin siya sa orasan alas 2 ng madaling araw. Tumingin siya sa bintana. Ang tubig sa kalsada ay lampas tuhod na at pataas pa ng pataas. Walang sasakyan ang makakadaan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Adrian, pilit na pinapakalma ang sarili kahit na ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Tatawag ako ng ambulansya. Kinuha niya ang cellphone at dinalian ang emergency hotline. Sorry sir, sabi ng operator sa kabilang linya. Lahat ng ambulansya ay stranded sa baha. Hindi kami makakapasok sa area niyo hanggat hindi humuhupa ang tubig. Ano manganganak na ang asawa ko emergency 2? Sigaw ni Adrian. Pasensya na po talaga sir. Delikado po sa daan. Binabaan siya ng telepono. Napaupo si Adrian sa gilid ng kama. Tiningnan niya si Angelica. Ang pawis ay tumutulo sa noo nito. Ang bawat paghinga ay may kasamang daing. Sigaw ni Angelica nang tumama ang isa pang contraction. Adrian, masakit. Nandito ako. Sabi ni Adrian, hinawakan ng kamay ng asawa. Hindi kita iiwan, kaya natin to. Pero sa loob-loob niya alam niyang hindi nila kaya. Wala siyang alam sa pagpapaanak. At kung magkakaroon ng komplikasyon, pareho silang mapapahamak ng bata. Kailangan nating pumunta sa ospital, desisyon ni Adrian. Kahit lumangoy ako, dadalhin kita doon. Binuhat niya si Angelica. Kumapit ka sa akin. Lumabas sila ng apartment. Ang hangin ay napakalakas. Halos tangayin sila. Ang ulan ay parang yelo sa lamig. Ang tubig sa kalsada ay hanggang baywang na. Adrian, hindi ko kaya. Iyak ni Angelica. Ang lamig. Konti na lang mahal. Malapit lang ang ospital. Pagsisinungaling ni Adrian. Ang totoo 5 kilometro pa ang layo nito. Habang naglalakad sila sa baha, may narinig silang busina. Pip-pip, isang malaking itim na SUV ang dahan-dahang gumagapang sa baha, binabangga ang tubig. Huminto ito sa tapat nila. Bumukas ang bintana. Sir Adrian, Ma'am Angelica, sakay na po. Si Mang Arturo, ang dati nilang driver sa mansyon. Mang Arturo, gulat na tanong ni Adrian. Paano? Paano mo nalaman? Narinig ko po si senyora na kausap ang abogado kanina. Sinabi nilang binabaha ang lugar nyo. Hindi po ako mapakali. Sagot ng matanda, mabilis na bumaba para buksan ang pinto. Dali po. Bago pa tumaas lalo ang tubig, isinakay nila si Angelica sa loob ng sasakyan. Ang leather seats ay mainit at tuyo. Ito ang sasakyan ni Doña Mercedes, ang Land Cruiser, na kayang sumuong sa baha. Ninakaw mo ang kotse ni Mama? Tanong ni Adrian habang inaalalayan ng asawa. Hiniram lang po, Sir, kindat ni Mang Arturo. Para sa apo. Sige na po, kapit kayo. Pinaandar ni Mang Arturo ang sasakyan. Ang makina ay umugong ng malakas nilabanan
ang agos ng baha. Sa loob sumisigaw si Angelica sa sakit. Lalabas na siya, Adrian. Hinga lang, mahal, hinga. Sabi ni Adrian, hawak ang kamay ni Angelica ng mahigpit. Malapit na tayo. Pero hindi sila umabot sa ospital. Sa gitna ng traffic at baha huminto ang sasakyan. Sir, hindi na po kaya ng sasakyan. Pinasok na ng tubig ang makina. Sabi ni Mang Arturo na namumutla. Dito na ang sigaw ni Angelica. Lalabas na siya dito. Wala nang choice. Mang Arturo, ikaw sa labas magbantay ka, utos ni Adrian. Ako ang magpapaanak sa kanya. Po sir, marunong ba kayo? Nanood ako ng video sa YouTube kagabi. Sagot ni Adrian bagaman nanginginig ang boses. Wala tayong ibang choice. Lumipat si Adrian sa backseat. Inihiga niya si Angelica ng maayos. Kumuha siya ng malinis na tuwalya na nasa bag nila. Okay, mahal. Makinig ka sa akin. Sabi ni Adrian, tinitigan si Angelica sa mata. Pag sinabi kong ire-iire ka, okay? Tumango si Angelica, umiiyak. Natatakot ako, Adrian. Ako rin. Pag-amin ni Adrian. Pero nandito ako. At hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Sige, ire, isa, dalawa, ire. Umiri si Angelica ng buong lakas. Ang sigaw niya ay sumabay sa dagundong ng kulog sa labas. Nakikita ko na ang ulo konti pa. Sigaw ni Adrian. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba at excitement. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko para kay baby Ira. Sa huling ire ni Angelica, naramdaman niya ang paglabas ng sanggol. Umiyak ang bata. Ang tunog ng yak ng sanggol ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Adrian sa buong buhay niya. Mas malakas pa ito sa bagyo. Mas malakas pa sa anumang yaman ng Montefalco. Lalaki? Bulong ni Adrian habang binabalot ang bata sa tuwalya. Ang mga luha ay tumutulos sa kanyang mata, humahalo sa pawis. Lalaki siya, mahal, ang anak natin. Ibinigay niya ang bata kay Angelica. Niyakap ni Angelica ang sanggol. Michael. Ang pangalan niya ay Michael. Michael Adrian Montefalco. Dagdag ni Adrian, hinalikan ang noo ng asawa at ng anak. Sa labas tumigil ang ulan. Ang ulap ay humawi ng kaunti, nagpapakita ng isang maliit na sinag ng buwan. Binuksan ni Mang Arturo ang pinto. Sir, ma'am. Lolo ka na, Mang Arturo. Nakangiting sabi ni Adrian, ipinakita ang bata. Napaluha ang matandang driver. Ang gwapo po, sir. Manang-mana sa inyo. Sa loob ng sasakyan sa gitna ng baha at bagyo, isang pamilya ang nabuo. Hindi sa isang mamahaling ospital, hindi sa isang mansyon, kundi sa isang hiniram na sasakyan sa gitna ng kalsada. Si Adrian na dating prinsipe ng Makati ay ngayon ay isang ama na punong-puno ng dugo at pawis. Pero sa tingin niya kay Angelica at kay Michael, alam niyang ito ang pinakamatagumpay na sandali ng kanyang buhay. Uwi na tayo, bulong ni Angelica. Oo, sagot ni Adrian, uwi na tayo. At sa gabing iyon, naintindihan ni Adrian ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito gusali, hindi ito titulo. Ito ay ang mga taong handang sumuong sa bagyo kasama mo. 1 taon at kalahati ang lumipas mula nang isilang si Michael sa gitna ng unos. Ang buhay ni na Adrian at Angelica ay hindi naging isang biglaang fairy tale. May mga araw na kinakapos pa rin sila sa budget. May mga gabing nagpupuyat si Adrian sa pag-aaral ng mga blueprint para sa bago niyang posisyon bilang junior architect sa kumpanya ni Leo, at may mga pagkakataong nagtatalo sila ni Angelica sa maliliit na bagay tulad ng sinong magpapalit ng lampin. Ngunit sa kabila ng lahat, buo sila. Ang kanilang maliit na apartment ay puno ng tawanan at pagmamahal, malayo sa malamig na katahimikan ng mansyon ng mga Montefalco. Dumating ang araw na pinakahihintay ng pamilya, ang binyag ni Michael. Ginanap ang simpleng seremonya sa isang lumang simbahan sa Quiapo.
Walang mga politiko, walang mga kilalang artista, at walang mga mamahaling bulaklak na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Ang mga bisita ay binubuo lamang ni Jessa, ilang kapitbahay mula sa Tondo, si Mang Arturo, na ngayon ay namamasada na ng sariling jeep, nahulugan ni Adrian at si Leo na siyang naging ninong. Si Angelica ay suot ang isang simpleng puting bestida na binili niya sa Tiangge, ngunit ang kanyang ngiti ay mas nagniningning pa sa anumang diamante. Si Adrian ay nakabarong Tagalog, karga ang malikot na si Michael na patuloy sa pag-abot sa kandila ng pari. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ang maliit na grupo palabas ng simbahan patungo sa isang kalapit na restaurant para sa isang salo-salo. Mainit ang araw at ang ingay ng trapiko at mga nagtitinda sa labas ng Quiapo Church ay nagbibigay ng masiglang kapaligiran. Habang pababa sila sa hagdanan ng simbahan, biglang huminto si Mang Arturo at napasinghap. "Sir Adrian!" Mahinang tawag ng matandang driver na katuro sa ibaba ng hagdan. Napatigil din si Adrian. Napahigpit ang hawak niya kay Michael. Sa tabi niya naramdaman niya ang pagtigas ng balikat ni Angelica. Sa ibaba ng hagdan nakatayo ang isang bulto na matagal na nilang hindi nakikita. Si Doña Mercedes. Ngunit hindi ito ang Doña Mercedes na kilala ng lipunan. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos ay may mga bahaging pumuti na at hindi na kasing kinang ng dati. Ang kanyang postura ay hindi na kasing taas at kasing yabang. Suot niya ay isang simpleng itim na damit at sa kanyang mga mata ay may mababakas na matinding pagod at pangungulila. Walang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Nag-iisa lamang siya. Dahan-dahang bumaba si Adrian, hawak ang kamay ni Angelica sa isang tabi at karga ang anak sa kabila. Huminto sila ilang hakbang mula sa matanda. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang ingay ng paligid, ang mga busina ng jeep at ang mga sigaw ng tindero ng sampagwita. Inabati ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit ngunit walang rin sobrang init. "Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na narito kami?" "Kahit kailan ay hindi ako nawalan ng balita sa inyo, Adrian," sagot ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay nanginginig nang bahagya na wala ang dating talim nito. "Alam kong ngayon ang binyag ng apo ko." Tiningnan ni Doña Mercedes si Michael. Ang bata ay nakatingin din sa kanya. Ang mga inosenteng mata ay bilog na bilog, walang kamalay-malay sa kasaysayan ng puot at sakit sa pagitan ng mga nakatatanda. Isang mahinang hikbi ang nakawala sa lalamunan ng matanda. Humarap si Doña Mercedes kay Angelica. Nang hina ang tuhod ni Angelica, handa na sanang magmatigas at protektahan ang anak. Ngunit laking gulat niya nang unti-unting yumuko ang dating Iron Lady. "Angelica," panimula ni Doña Mercedes, hindi makatingin ng diretso sa mata ng manugang. "Wala akong mukhang maihaharap sa'yo. Alam kong hindi sapat ang anumang salita para pawiin ang mga ginawa ko. Pilit kong iniligtas ang pangalan ng ating pamilya, ngunit sa paggawa ko noon, dinurog ko ang mismong pamilyang pinoprotektahan ko." Pumikit ang matanda at isang patak ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. "Napag-isa ako, Adrian. Sa loob ng malaking bahay na yon, walang ibang kasama kundi ang mga estatwa at mga litrato. Pera lang ang meron ako at na-realize ko na wala itong halaga kung wala kayo." May kinapa si Doña Mercedes sa kanyang bag at naglabas ng isang lumang susi na may kalawang at isang manipis na brown envelope. Inabot niya ito kay Adrian. "Ano ito?" tanong ni Adrian, hindi tinatanggap ang mga bagay. "Ito ang susi sa lumang bahay ng iyong ama sa probinsya, paliwanag ni Doña Mercedes. "Hindi iyon kasama sa mga negosyo. Isang simpleng bahay lang na may maliit na bakuran. Doon kayo magsimula malayo sa gulo ng Maynila."
At ang envelope, ito ay isang trust fund para sa edukasyon ni Michael. Hindi ito pera para bilhin kayo. Ito ay para masiguro kong makakapag-aral ng maayos ang apo ko. Umiling si Adrian. Ina, sinabi ko na sa'yo kaya kong buhayin ang pamilya ko. Alam ko. Mabilis na sagot ng kanyang ina at sa unang pagkakataon ay may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Napatunayan mo yon. Napatunayan mo na mas magaling kang ama kaysa sa akin bilang isang ina. Hayaan mo lang akong gawin ito bilang isang lola. Tumingin si Adrian kay Angelica. Sa batas ng Pilipinas at sa kultura ng pamilya, ang pagpapatawad ay madalas inaasahan, ngunit para kay Angelica, ang mga peklat ng nakaraan ay malalim. Ang pagkamuhi ay mahirap burahin. Ngunit nang tingnan ni Angelica ang matanda, nakita niya ang isang taong talunan, isang taong inubos ng sariling kayabangan. Nakita niya rin si Michael na isang araw ay magtatanong tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya nais na lumaki ang kanyang anak na may pamana ng galit. Huminga ng malalim si Angelica. Kinuha niya ang bata mula sa mga bisig ni Adrian. Dahan-dahan lumapit si Angelica kay Doña Mercedes. Nanigas ang matanda, hindi alam ang gagawin. Hindi ko po makakalimutan ang mga ginawa ninyo sa akin. Kalmadong sabi ni Angelica, tinititigan ng diretso ang biyenan. Ang gutom, ang takot ang pang-iinsulto. Hindi iyon mabubura ng anumang pera o bahay. Yumuko lalo si Doña Mercedes, handang tanggapin ang pagtataboy. Pero patuloy ni Angelica, ayaw kong lumaki si Michael na puno ng galit ang puso. Ayaw kong ituro sa kanya ang paghihiganti. Kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay niya, kailangan ninyong respetuhin kami bilang mga magulang niya. Walang pagmamanipula, walang pananakot. Inangat ni Doña Mercedes ang kanyang paningin, puno ng pag-asa ang mga mata. Pangako, Angelica, ipinapangako ko sa harap ng Diyos. Itinaas ni Angelica si Michael palapit sa matanda. Gusto mo bang kargahin ang apo mo? Nanginig ang mga kamay ni Doña Mercedes nang abutin niya ang sanggol. Nang maramdaman niya ang bigat at init ni Michael sa kanyang mga bisig tuluyan, nang bumigay ang matanda at humagulgol. Niyakap niya ang apo na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. At sa sandaling iyon nga ang totoo. Si Michael na tila nakaramdam ng bigat ng emosyon ay ngumiti at hinawakan ang kulubot na pisngi ng kanyang lola. Isang simpleng kilos na tuluyang bumura sa huling harang ng yelo sa puso ni Doña Mercedes. Lumapit si Adrian at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng ina. Hindi ito isang ganap na kapatawaran. Marami pang sugat ang kailangang hilumin at maraming pag-uusap ang kailangang mangyari. Ngunit ito ay isang simula, isang puwang para sa pag-asa. Kumain na po tayo, ina. Anyaya ni Adrian. Nagugutom na ang mga bisita. Sa kalapit na hapagkainan ng isang simpleng pansiteria, nagsalo-salo ang dalawang magkaibang mundo. Si Mang Arturo ay masayang nakikipagkwentuhan kay Leo, habang si Jessa ay inaasar si Adrian kung gaano ito kabagal magpalit ng diaper noon. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Mercedes, hindi na nag-iinarte sa mga plastik na upuan o sa mainit na sabaw ng pansit. Karga-karga niya pa rin si Michael, pinapakain ng maliit na piraso ng tinapay habang pinapanood ang pamilyang halos sirain niya noon. Sa labas ang araw ay sumisikat ng matindi sa ibabaw ng Maynila. Ang buhay ay patuloy na iikot na may kasamang hirap at pagsubok. Ngunit para kina Adrian at Angelica, habang nagkatinginan sila sa gitna ng ingay at tawanan, alam nilang nalampasan na nila ang pinakamadilim na bagyo. Tinawid ni Adrian ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at hinawakan ang kamay ni Angelica. Pinisil niya ito ng mahigpit. Binalikan siya ni Angelica ng isang matamis at totoong ngiti. Wala mang bilyones sa bangko o malaking mansyon sa sandaling ito. Hawak nila ang buong mundo. Sila ay kumpleto na handang harapin ang bukas ng magkasama.